Yung background mo in terms of that sport? Kasi parang may, namin nag-comments na, ang galing pala ni JM. Siguro marunong lang po maglaro. Hindi po ako magaling. May elementary ka pa ba? Hindi naman ako. Naging honest lang. Hindi talaga ako magaling mag-basketball. Siguro ito lang yung first love ko pagdating sa sports. So ayun, natututo until now. Di ba ako? Question lang, isang may eksena kasi nasa episode 6 na ako ng Ghosting, and isa sa mga favorite scenes ko is yung backstory mo nang pinakita yung paano, yung naghiwalay kayo ng magkapatid mo. Question is, how did you get there sa pagdating sa actingan na gano'n, na parang ang tatas mo magtagalog, parang kuhang-kuha mo yung 1940s na ano, so paano mo pinagandaan yun? May sinensahan si Ted na mga pelikula, mga lumang pelikula, Limitang ni Regine, para maging guide ko sa delivery ni Bilberto, sa backstory ni Bilberto. So, in-adapt ko lang mo siya. And hindi naman po sila sasawang i-guide kami, kahit nasa set na kami. Yan, ginagide pa rin niya ako. Pag may nalilimutan akong nuances of behavior ni Bilberto, nandun pa rin si Directive para i-remind sa akin. Alright, thank you, Shea. Jay, may clarify lang kami. Di ba sabi mo, parang yung kissing scene mo with Fiang, first time mo yan sa on-screen kissing? Yun ba first time mo in real life? Hindi, kasi magka panganak ko, naninalikan na kita ako ng mama ko. Kuya talaga. Kasi gusto niya tanong kung ano experience, anong feeling ng first kiss. Kung first kiss nga. Kung first kiss nga. On screen. On screen. Diba, until now, alam ko pa rin yung nangyayari. May hangover pa rin, gano'n. Pero nagkaroon ka ba ng parang nag-hesitate ka ba na gawin since first nga? Yes, opo. And hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil siyempre para kay Fiang. Kailangan kasi sa kanya magsisimula ko. Kung gusto ba niyang gawin ko o hindi. May consent. So anong na-feel after? Ano ba yan? Ito. Nag-stiff neck na po ako. Nag-stiff neck dahil sa kissing. Pero after ano na sinabi niya? Kailan ba yung ulit? Ano yung conversation niya ni Fiang after na? Yun din Awkward ba? Awkward ba? Hindi ko... Babalik sa... Medyo. Pero halo-halo na ako kasi parang siguro yung minuto kaming hindi nag-usap, ganun. Nahiya kami sa isa't isa parang. Pero nung naka-recover na kayo, Naka-recover? Recover ba? Hindi kami na-recover. Ano ba yung sasagot ko dito? Speechless! Hindi ko na yung feeling na nag-kiss. Okay. So nawala rin naman yung hiyaan. Walang practice yun. Wala po kasi in-expect ko kasi talaga namin. Marami daw. Ay, first. Maraming angulo. Move on pero sa kiss. Aware ka naman siguro na as online binabaw si Tia. So paano mo sinusupport si Tia as love team? Yung sa mga bashing? Ayun, gaya lang naman na siya kasi mahilig siya. Magalawan sa telepono niya. So, ako, yun naman yung pinagkaiba namin. Hindi ako mahilig magalawan sa telepono. Kung may bashing, hindi ko, wala akong balak naman yan. Nililima ko yung sarili ko sa ibang bago. Ganun yung pinapagawa ko. Kahit ayaw niya, ito gawin mo kaysa sumamayo mo ngayon sa araw. Halimbawa, nanonood na siya ng anime na kakain ko sa bashing. Natutunan niya manood ng anime. Sa ganun pa paraan iwasan niya. Pero paano hina-handle niya? Paano niya hina-handle? At first ba, na-apektuhan ba siya? Just what you get. Strong, sobrang strong ni Fiang, pero sa araw-araw namin magkasama na mas nararamdaman ko na kahit paano na-apektuhan din siya. And wala tayong magagawa, dito tayo sa industriya ito. Sobrang normal lang yung ganun. So, that is that I can wish libangin siya, isama siya sa mga bagay na malayo sa industriya. Ano misconception ng ibang tao na hindi ka na sila? Yung kamakailan na pumutok na Asian, masama daw ugali, walang totoo doon. Walang totoo doon siguro. Ganun lang talaga yung kapangyarihan ng splice mo talaga. Ibang nagagawa ng ganun.
Ano mo kasi sabi ni Isip Bata daw? Tapos sabi ni